Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Borbe at shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pasabugan mo. Pasabugan mo. Direktang dinomba ang mapayapang eksena. Lalo na si Futian, sa oras na ito, para kang tinapakan sa buntot ng aso. Bago magsalita ang iba, diretso at mabangis siyang tumalon palabas, tinuro ang Aaron at galit na sumigaw sa lugar. Aaron, murang bastard, kung may binhi ka, maaari mong ulitin ang sinabi mo. Maaari mong insultuhan ang espesyal na sugurye. Shijun sa kalooban mo, hindi ko mapupunit ang bibig ng aso mo. Ang pagtulong sa pagtalon ng langit ay natural na gustong samantalahin ang pagkakataong ito para purihin si Shijun. Hindi inaasahan ni Han Sanchen na ang unang magpapakita nito ay si Futian. Natigilan siya sa kinatatayuan, ngunit naisip niya na alam niya saglit. Kalmado siyang umiling at sinabing, "Bakit? Futian, matagal na kitang hindi nakikita, at nagsimulang makipag-usap sa akin ng malakas. Say it again. Paano kung sabihin ko ng 10 beses? Para kay Futian, walang magandang damdamin ang Aaron, puno lamang ng puot. Natural, ganap din siyang tit for tat. Ang aso ni Futian, na ang ilong at mga mata ay namumugto sa galit, ay mukhang mabangis, ngunit kung bigla nitong tanggalin ang kadena, ang natitira dito ay hindi ang biglaang sumugod, kundi ang ipit ang buntot at bantayan sa harap ng kanyang amo. Gayon din si Futian. Anong mga kwalifikasyon at tapang ang mayroon siya upang matugunan ang Aaron? Maliban na lang kung iniisip niyang masyadong mahaba ang buhay niya. Gayunpaman, ang pagtahol ay mabuti, hindi bababa sa pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Kaya lang minsan mabilis at mabilis. Kapag gusto ng iba na patuloy na sumuporta at sumigaw, ang dalawang salita ni Aaron ay matigas ang ulo na nagpatahimik kay Futian, na nagpapawala rin ng tiwala sa mga handang sumuporta. Tumigil kasi ang aso sa pagtahol. Nang makita ang masamang kapaligiran, ngumiti si Shijun sa oras na ito, ikanaway ang kanyang kamay, at malakas na sinabi, "Ano ang bilis ng pakikipag-usap sa kanya?" Ang isang naghihingalong lalaki ay may makikita sa kanya. Sabihin mong tanga, hehe, kung sinong tanga mamaya malalaman. Aaron, sa tingin mo pa ba ako si Shijun? Siguro natatakot ako sa iyo noon, pero simula ngayon, may nagbago na. Pagdating dito, puno ng pride ang mga mata ni Shijun. Isang malakas na magic chi ang nagsimulang pumaligid sa kanyang katawan. Kahit na ang mga medyo malayo sa kanya ay mararamdaman ang kapangyarihan at kamahalan ng kanyang magic chi sa oras na ito. Nang makita ang napakalaking masamang espiritu, ang pamilyang Ye ay labis na ipinagmamalaki, at ang Panginoong Zhou ay napakasaya rin. Si Zhou Yaner, na nasa gilid, ay malamig na ngumuso at tinitigan ang Aaron na may nakakatawang tingin. Tumanggo si Aaron. Dapat aminin na si Shijun ay hindi lamang inaasahang magbabago, ngunit mas malakas din kaysa sa inaasahan niya. Ngunit ang makapangyarihang masamang espiritu na nagmumula sa kanya, Aaron ay talagang hindi nakaranas nito mula sa sinuman. Your accomplishments. Hindi maiwasang magtaka ni Aaron. Mula sa kanyang nakaraang paghaharap sa 4 na master at Shinji, ang paglilinang ni Shijun ay dapat na mas mataas kaysa sa kanilang 5. Kung ipinagmamalaki ng 4 na master na nasa level sila ng Diablo, at nagtago pa para maging malapit sa Devil Saint ng hindi direkta, si Shijun ay halos umabot na sa stage ng Devil Saint sa oras na ito. Talagang ikinagulat nito ang Aaron. Kung tutuusin, sa huling pagkikita natin, si Shijun ay isang ordinaryong mortal na halos balewala lang ang paglilinang. Sa ganoong kaikling panahon, ngunit biglang bumangon si Biao sa ganitong estado. Natatakot ako kahit ang talento ng Aaron ay mahirap abutin, di ba?
Ano bang pinagdaanan ng lalaking ito? Santo ng demonyo, sabi ni Aaron sa mahinahong boses. Ayon sa algorithm sa Central Plains, ibig sabihin, ikaw Shijon ay hindi bababa sa transform sa isang lubhang espesyal na pag-iral, maluwag na diwata, hindi lang Aaron, kundi ang iba ay natigilan ng marinig ang mga nagawa ni Aaron, mahiwagang santo, ang mga mata ni Zoyaner ay biglang natuwa at tumingin kay Ye Shijon ng may pagtataka. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Haha, haha. Nararamdaman ang inggit na mga mata mula sa lahat ng mga tao. Ang pagiging walang kabuluhan ni Shijon ay halos ang pinakamalaking kasiyahan. Masaya siyang tumawa, at ang hindi mapigil na saya ay patuloy na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Di ba yun naman ang gusto niya? Hindi mo ba gusto ang atensyon ng lahat at ang focus ng buong audience? Pagkatapos tumawa, binalik niya ang tingin kay Aaron at tumango, hindi ka tanga. Sure enough, nang umamin si Ye Shijon, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena. Diyos ko, santo ng Diablo, nakarating na kayo sa yugto ng santo ng Diablo, hindi ba't kakilakilabot? Sa loob ng maraming taon, ang angkan ng demonyo ay nakamit ang banal na kasanayan ng Diablo sa gayong murang edad. Kahit na maraming matatandang nagsasanay sa loob ng maraming taon ay hindi kailanman nakamit ang gayong tagumpay. Hindi iyon totoo. Karamihan sa mga master ay halos nasa kaharian ng Diablo. Maaaring may ilang pagkiling sa yugto ng Diablo Saint sa pagitan ng pagtatago, ngunit ito ay halos hindi umiiral upang ganap na maabot ang kaharian ng Diablo Santo. Masyadong nakakatakot, demonyong santo. Hindi nakakagulat na maging ang ating Panginoong Zo ay nasa kanan at kaliwa, at ang host at panauhin ay nakabaligtad. Si Zoyaner ay may ilang maliliit na bituin sa kanyang mga mata. Walang babaeng ayaw sa bayani, at walang hindi sumasamba sa mga eksperto. Tsaka super expert pa rin ang mga expert na nasa harap niya in the real sense. Kung nag-aatubili si Zoyaner na piliin si Ye Shijon mula sa Aaron noon, kahit ngayon, ang balanse sa pagitan ng dalawa ay nagbago at malamang na maging matatag. Si Aaron ay isang mabangis na tao mula sa langit, at ang kanyang mga gawa ng pagpuksa sa Diablo Cloud Ghost City ay tiyak na karapat-dapat sa papuri. Ngunit ngayon si Shijon ay isa ring Devil Saint level figure na nakakatakot sa langit. Natural, walang papatalo ang magkabilang panig. Siyempre, ang hitsura ni Aaron ay nagdaragdag ng maraming puntos sa Aaron, ngunit huwag kalimutan na ang pamilya at kinabukasan ng young master na si Ye ay halatang may malaking pakinabang din. Ang paghahanap ng gwapong lalaki ay napaka-face saving, ngunit hindi masamang magkaroon ng isang emperador na tulad ng isang lalaki. Sa pag-iisip nito, tumingin si Zoyaner kay Aaron ng may pagmamalaki. Bagamat hindi siya nakaimik, ang kanyang mga mata ay tila sinasabi sa Aaron na minsan ay hindi mo ako pinansin. Ngayon, miss hinayaan kitang umakyat. Walang pakialam si Aaron sa kanyang pang-aasar. Tumingin lang siya kay Ye Shijon at ngumiti, interesting. Kawili-wili. Napangiti si Ye Shijon ng mapanlit, sa tingin ko rin ay medyo kawili-wili ito. Kung tutuusin, gusto ko talagang malaman kung sino ang tanga. Aaron, alam kong invincible ka sa mundo in terms of outfit. Gayunpaman, may kasabihan na mahirap iwasang makatagpo ng multo kapag masyado kang naglalakad ngayong gabi. Kung pipilitin mo ang sobrang outfit, palagi kang nahati ng kulog, sa kasamaang palad. Ngayon, ilagay mo na lang sa matigas na bato. Pagkatapos ay malamig siyang tumingin kay Aaron na may provocation sa kanyang mga mata. Magiliw na ngumiti si Aaron, hindi nakakagulat na si Lord Zo ay puno ng kumpiyansa at kawili-wili ngayon. Ang 4 na masters at isang master sa Magic Saint level ay may nakakabaliw na kapital. Minamaliit kita. Natapos ni Aaron na sabihin na walang buhok sa kanyang puso gaya ng iniisip ng mga tao, at kailangan pa niyang sumuko. Sa halip, marahan niyang hinugot ang Jade Sword sa kanyang kamay at handang lumaban anumang oras. Halika, magsaya ka. Aaron na kalsada. 3,000. Sa kanyang likuran, si Chingji ay sumigaw ng Aaron na kinakabahan. Malinaw, humihingi siya ng Aaron kung kailangan niya ng tulong niya. Ang kabilang panig ay hindi lamang masikip, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay na ngayon kahit na ang mga super experto tulad ng Magic Saint ay lumitaw. Talagang nag-aalala siya sa kaligtasan ng Aaron. Umiling si Aaron sa kanya, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang makialam,
protektahan lang si Ziya-wei. Sa pagbukas ni Qingji, marahang hinarang ni Zhu Yanxue si Ye Shijun, humakbang ng kaunti pasulong at malamig na sinabi, "Sandali. May isa pang taksil sa templong ito." Si Han Sanchen, na halos lahat ng atensyon ay itinoon sa gate ng templo, hindi napansin ni Zhu Yanxue si Qingji na nakatayo sa gilid ng templo. Sa oras na ito, nakita niya si Qingji at naisip niyang kontrolado niya ang buong audience. Natural, hindi niya palalampasan ang anumang pagkakataong manlilibak. "Zhu Yanxue, ano ang gusto mo?" Malamig na sabi ni Qingji. "Ano? Anong magagawa ko? May gusto lang akong sabihin. 3 araw nang naninirahan sa iisang kwarto ang mga malungkot na lalaki at babae. No wonder gusto nila tayong ipagkanulo. May mga kamakaway na pala." Nalaglag ang mga salita at nagtawanan ang lahat. Malamig ang mukha ni Qingji. "Zhu Yanxue, kahit papaano ay natulungan ka namin. Kung tungkol sa pagiging walang awa mo, hindi mahalaga kung insultuhan mo ang aking kainosentehan. Huwag mong idamay ang iba. Hindi ito kasing dumigaya ng iniisip mo. Ako ay nandito lang ako para tulungan kang alagaan ang kapatid mo. O baka alagaan mo si Ziya-wei." Pagkaraang bumagsak ang mga salita, sumulyap si Qingji kay Aaron. Pagkatapos niyang tumango at sumang-ayon, dahan-dahan niyang inilapag si Ziya-wei sa likuran niya, at pagkatapos ay bahagyang inangat ang kanyang ulo. "Sigurado akong hindi mo pa nakikita ang totoong mukha ng kapatid ni Zhu Chenglord. Storytelling channel sa YouTube. Hayaan mong buksan mo ang iyong mga mata." Sa sandaling bumaba ang boses, direktang itinaas ni Qingji ang mukha ni Ziya-wei. Sa oras na iyon, nakita ng lahat ng naruroon ang pangit na mukha at natigilan. At the same time, hindi niya napigil ang sumimangot. May mga mas exaggerated, at nagsusuka pa sa lugar. Si Zhu Yanxue at Zhu Yaner ay halos hindi namamalayan, at si Zhu Yaner ay tumingin sa mukha na may hindi pangkaraniwang komplikadong ekspresyon. "Zhu Yaner, ano bang problema mo? Maiintindihan na ang iba ay nasasaktan kapag nakikita nila ang mukha na ito. Bakit mo nakikita ang mukha na ito? Natatakot ako na walang sino man sa mundo ang mas nakakakilala sa mukha na ito kaysa sa iyo." Ngumisi si Qingji. Nang marinig ito, biglang naging berde at pula ang mukha ni Zhu Yaner, at sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Sumimangot si Zhu Yanxue. "Qingji, isara mo ang iyong bibig. Kung gusto mong magsalita muli ng walang kaparirikan, huwag mo akong sisihin sa pagpunit ng iyong bibig." Kapag nagsalita si Lord Zhu, natural na hindi nang ahas si Qingji na makinig. "Sa kasamaang palad, hindi ako nagsasalita ng walang kaparirikan, kaya syempre maaari akong magpatuloy, di ba? Zhu Yaner, nako, nakalimutan ko. Nagbabago ka na ngayon sa mukha ni Ziya-wei. Ziya-wei ba ang itatawag ko sa'yo?" Hindi napigilan ni Ye Shijun na gustong lumaban, ngunit sa nakikita niyang komedya at kinasasangkutan ng paborito niyang si Zhu Yaner, hindi niya maiwasang maging interesado. Itinaas niya ang kanyang mga mata, tumingin kay Qingji at malamig na sinabi, "Ano ang pinagsasabi mo? You'd better make things clear, otherwise, papatayin muna kita." Nang makita ang mga salita ni Ye Shijun, ang mga kapatid ni Zhu Yanxue ay nagmamadali. Si Zhu Yanxue ay handang magsabi ng isang bagay para pigilan sila. Ikanaway ni Ye Shijun ang kanyang kamay, sinenyasan silang huwag humadlang at hiniling kay Qingji na magsalita ng dahan-dahan. Napangiti si Qingji, dahil gustong magtanong ng demonyong Saint Level Master. Natural na hindi naglalakas loob si Qingji na sumagot ng random, ngunit natatakot akong hindi ito kayang panindigan ng iyong puso. Hindi nagsalita si Ye Shijun at tinitigan ng isang mata si Qingji. "Well, hindi masakit na sabihin sa iyo. Sa katunayan, ito ang tinatawag na Zhu Yaner sa paligid mo. Ang kapatid ni Zhu Chengzhou ay hindi siya kamukha ngayon, ngunit ang babae sa paligid ko. Ang kanyang pangalan ay Ziya-wei. Ang kanyang hitsura ay kung ano ang hitsura ni Zhu Yaner ngayon." Sa madaling salita, nagbago ang mukha ng dalawa. Ang kawawang si Ziya-wei ay hinabol at pinatay ng mga tao sa Ghost City ng Magic Cloud noong araw na iyon. Akala ko siya nakilala ang Risquare na dapat ay nahulog sa lungsod na nag-akala na sila ay nakatakas lamang sa bibig ng tigre at tila isang kuweba ng multo, sa halip na iligtas ang kaawa-awang babae. Nakita nila ang kanyang magandang hitsura at inilipat ang kanilang mga isip. Nagkataon, ang ilang mga tao ay lubhang pangit at ipinanganak na may mababang pagpapahalaga sa sarili.
Sa makatuwid, nag-recruit lang sila para nakawin ang Dragon at ion ang Phoenix. Matapos mahilo ang babae ng iba, gumamit sila ng ilang malilim na pamamaraan upang ilipat ang magandang mukha ng iba sa kanilang sariling katawan, habang ang kanilang pangit na mukha ay napalitan ng mukha ng iba. Kawili-wili ba ang kwentong ito? Bumagsak ang mga salita ni Qingji, at tumingin siya kay Ye Shijun na may mahinang tawa sa mga sulok ng kanyang bibig. Nagulat si Ye Shijun. Siyempre, hindi siya nagulat sa kwento, ngunit kung totoo ang sinabi ni Qingji, ang babaeng nakatayo sa tabi niya sa sandaling ito ay hindi gaanong kagandahan sa mundo, ngunit sa katunayan siya ay isang ganap na pangit na babae na gustong samuka sa isang sulyap. Qingji, huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Pinanganak na maganda ang kapatid ko. Malisyoso kang paninirang puri. Nang makita ito, biglang nagalit si Zhu Yanshua at umungal gamit ang kanyang mga daliri. Napakatalino ni Young Master Ye. Kahit na ang mga katulad namin ay hindi mga tanga. Sa tingin mo ba maaari mo kaming suruan kung makakita ka ng isang pangit na babae na basta-basta lang makakabawi? Alam ng mga tao ang katotohanan at kasinungalingan. Kung ang pangit na babae ay talagang walang pakialam sa iyo, bakit gagamit ng 10,000 tao upang kabkuban ka sa likod bahay at magpadala ng 4 na eksperto upang mamuno? Nang marinig ito, agad na nagbulungan ang isang grupo ng mga tao. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Qingji. Walang makakaintindi kung bakit walang pilak dito. Pagkakita pa lang niya sa mga tao sa likod niya ay mas lalong sumimangot si Ye Shijun, dahil halatang halata na siguro ngayon na totoo ang sinabi ni Qingji. Damn it, you can bully me and humiliate my sister. I want you to die. Si Zoyan ay nagbigay ng isang malaking inumin, at ang buong tao ay sumugod kay Qingji. Hindi malay ni Qingji na gustong lumaban, ngunit ang figure ni Aaron sa kanyang harapan ay sumugod ng maaga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!